Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, katangian at pagkakakilanlan ng isang Pilipino. Ano ang napapansin ninyo sa mga bata? Magkakapareho ba sila? Ano ang kanilang pagkakaiba? Ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano tayo nagiging kakaiba ngunit nagkakaisa bilang mga Pilipino. Ang Pilipino ay may iba't ibang katangian. Tayo ay maaaring magkakaiba ang hitsura ng kulay ng balat, ng ating tangkad, ng ating mga buhok. Magkaiba ang hilig at talento. Magkaiba ang wika o lugar na pinagmulan. Ngunit kahit tayo ay magkakaiba, tayo ay magkakapareho dahil mahal natin ang ating pamilya. Nirerespeto natin ang ating kapwa. Ipinagmamalaki natin ang pagiging Pilipino. Ang pagtanggap sa ating sarili at sa iba ay nagpapakita ng paggalang at pagmamahal sa bayan. Basahin natin. Ako, ikaw, tayo ay Pilipino. Si Ana ay mahilig umawit. Si Ben ay magaling sa pagguhit. Si Liza naman ay mahusay sumayaw. Magkakaiba man sila ng talento at itsura, masaya silang naglalaro at nag-aaral ng magkakasama. Tinutulungan nila ang isa't isa at iginagalang ang kanilang pagkakaiba. Ipinagmamalaki nila na sila ay mga Pilipino. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Ano-ano ang pagkakaiba nila? Paano nila ipinakita ang pagtanggap sa isa't isa? Bakit mahalagang igalang ang pagkakaiba ng bawat isa? Tayo ay mga Pilipino na may kanya-kanyang pagkakaiba at pagkakapareho. Ang pagtanggap at paggalang sa sarili at sa kapwa ay nagpapakita ng tunay na diwa ng pagiging Pilipino. Gawin natin, piliin ang tamang sagot. Ano ang tawag sa pagtanggap sa pagkakaiba ng iba? Alin ang nagpapakita ng pagiging Pilipino? Magkakaiba man tayo, ano ang dapat gawin? Ang talento ng bawat isa ay dapat ang pagtanggap sa sarili ay nagpapakita ng gawin natin. Iguhit ang sarili at isulat ang tatlong katangian mo bilang Pilipino. Ikalawang araw, iba't ibang kultura
at tradisyon sa Pilipinas. Ano ang napapansin ninyo sa mga larawan? May pagkakaiba-iba ba ang kultura ng bawat rehiyon? Ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano ang iba't ibang kultura at tradisyon sa Pilipinas ay nagpapayaman sa ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Ang Pilipinas ay binubuo ng iba't ibang kultura at tradisyon. Ang bawat rehiyon ay may kanya-kanyang kultura tungkol sa kanilang pananamit, pagkain at musika. Tradisyon katulad ng pista, sayaw at mga ritual. Paniniwala, iba't ibang relihiyon at pamahiin. Ang pagkakaiba-iba na ito ay nagpapayaman sa ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Sa pamamagitan ng paggalang at pagpapahalaga sa kultura ng iba, na ipapakita natin ang pagmamahal at respeto sa ating bansa. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Ano ang tawag sa pagtangkilik at paggalang sa kultura ng iba? Ano ang nagpapayaman sa ating pagkakakilanlan bilang Pilipino? Bakit mahalaga ang tradisyon at kultura? Ano ang dapat gawin sa kultura ng iba? Kung bibisita ka sa isang lugar na may ibang kultura, ano ang iyong dapat gawin? Ang iba't ibang kultura at tradisyon sa Pilipinas ay kayamanan na dapat pahalagahan at igalang. Sa ganitong paraan, na ipapakita natin ang pagmamahal at respeto sa ating bansa at kapwa Pilipino. Gawin natin. Kung ang mga pahayag ay wasto, iguhit ang buong puso at biyak na puso kung hindi. Ikatlong araw, pagkakaisa at kooperasyon ng mga Pilipino. Ano ang ginagawa ng mga Pilipino sa larawan? Bakit mahalaga ang pagtutulungan? Ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano ang pagkakaisa at kooperasyon ng mga Pilipino ay nakakatulong sa pag-abot ng isang layunin para sa ating bansa at komunidad. Ano ang pagkakaisa? Ang pagkakaisa ay ang pagiging magkakasama at pagkakaisa ng mga tao sa iisang layunin o adhikain. Nangyayari ito kapag lahat ay nagdadamayan, nagtutulungan ng may malasakit at nagkakaintindihan. Ano ang kooperasyon? Ang kooperasyon ay ang pagtutulungan ng bawat isa para makamit ang isang layunin o gawain.
Nangyayari ito kapag ang bawat isa ay gumagawa ng bahagi ng gawain at nagtutulungan upang maging maayos ang resulta. Ang pagkakaisa at kooperasyon ay mahalaga sa Pilipinas dahil nakakatulong ito sa mabilis at maayos na pagtugon sa pangangailangan ng bansa. Pinapakita nito ang pagmamalasakit at pagtutulungan sa kapwa Pilipino. Kahit tayo ay may iba't ibang kakayahan at pinagmulan, kapag nagtutulungan, mas madali nating naaabot ang isang layunin. Basahin natin. Bayanihan sa aming barangay. May bagyong dumaan sa barangay ni Liza at Marco. Ang mga kapitbahay ay nagtulungan upang linisin ang mga nasirang bahay at nagbigay ng pagkain sa mga naapektuhan. Si Liza ay nag-abot ng tulong sa nakatatanda at si Marco ay tumulong sa paglilinis ng kalsada. Sa kabila ng iba't ibang kakayahan at edad, nagtagumpay silang mapabilis ang pagbangon ng kanilang barangay. Ipinakita nila ang tunay na diwa ng pagkakaisa at kooperasyon. Ano ang nangyari sa barangay nila Liza at Marco? Paano nagpakita ng pagkakaisa ang mga kapitbahay? Bakit mahalaga ang pagtutulungan sa kabila ng pagkakaiba-iba? Ano ang ginawa ni Liza at ni Marco upang makatulong? Paano ka makakatulong sa pagkakaisa sa iyong klase o komunidad? Ang pagkakaisa at kooperasyon ng bawat Pilipino kahit sa kabila ng pagkakaiba-iba ay mahalaga upang makamit ang mga layunin ng bansa, pamilya at komunidad. Ang pagtutulungan ay nagpapalakas ng samahan at nagdadala ng tagumpay sa bawat proyekto at gawain. Gawin natin. Isulat ang tama kung ang pahayag ay wasto at mali kung hindi. Ika-4 na araw, Galaw Pilipinas. Pagkilos bilang pagkakakilanlan ng Pilipino. Sayawin natin, Galaw Pilipinas.
Kios! Halina't tayo'y mag-ehersisyo, labanan ng sakit at mundo. Sabay-sabay takot sa mundo, lahat tayo'y mga Pilipino. Umalong sumayaw, umatsak sumigaw, umalaw, Pilipinas. Sabay ang galaw, walang bibitaw, umalaw, Pilipinas. Mag-aaral sa panahon ito, hindi mo tangkad at ikembot mo. Ehersisyo para sa Pilipino, kalusugan sa buong mundo. Umalong sumayaw, umatsak sumigaw, umalaw, Pilipinas. Sabay ang galaw, walang bibitaw, umalaw, Pilipinas. Kalusugan, nasa ugalian, kayang-kaya. Lusog ng katawan, kalusugan. Nasa ugalian, kayang-kaya. Lusog ng katawan. Umalong sumayaw, umatsak sumigaw, umalaw, Pilipinas. Sabay ang galaw, walang bibitaw, umalaw, Pilipinas. Umalong sumayaw, umatsak sumigaw, umalaw, Pilipinas. Sabay ang galaw, walang bibitaw, umalaw, Pilipinas. Umalong sumayaw, umatsak sumigaw, umalaw, Pilipinas. Sabay ang galaw, walang bibitaw, umalaw, Pilipinas. Ano ang naramdaman ninyo habang gumagalaw tayo? Alam ba ninyo na ang mga galaw ay maaaring magpakita ng ating kultura? Ang ating aralin ngayon ay tungkol sa Galaw Pilipinas, isang paraan ng pagpapakita ng ating kultura, pagkakaisa at pagmamalaki bilang Pilipino sa pamamagitan ng kilos at galaw. Ano ang Galaw Pilipinas? Ang Galaw Pilipinas ay isang gawain o programa na gumagamit ng galaw, sayaw at kilos upang ipakita ang iba't ibang kultura ng Pilipinas. Pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba at pagmamalaki sa pagiging Pilipino. Ang bawat galaw ay maaaring hango sa mga katutubong sayaw, mga galaw ng pang-araw-araw na Pilipino, mga modernong galaw na may temang Pilipino. Sa pamamagitan ng Galaw Pilipinas, na ipapakita natin ang respeto at pagpapahalaga sa kultura ng iba't ibang rehiyon. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Ano ang Galaw Pilipinas? Ano ang layunin ng Galaw Pilipinas?
Ano ang maaaring ipakita ng mga galaw sa Galaw Pilipinas? Ano ang iyong mararamdaman kung sasayaw ka ng Galaw Pilipinas? Paano ka makikilahok sa Galaw Pilipinas? Gawin natin, sayawing muli ang Galaw Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang mga kabansa. Paalam!